Hindi tayo tumatanda para magkasakit. Nababawasan ng pisikal na lakas, oo, pero yung sabihin na kaya ka nagka-diabetes, nagkasakit sa puso, o kahit ano pang lifestyle illness, ay dahil tumatanda ka na, ay walang katotohanan. Ito ay dahil maaring meron tayong mga maling health practices na ginawa, kasalukuyang ginagawa, at posibleng pwede nyong gawin. Kaya panoorin nyo itong video na to para mas maintindihan nyo kung anong ibig ko sabihin. Number 1, magdepende sa food supplement or herbal supplement lang para sa iyong kagalingan. May nakita kang patalasan sa TV? Pili. May nakita kang at social media? Pili. May nirekomenda si kumare, kapamilya, at kamag-anak, kung sino-sino pa? Pili. Lahat ng mga pinagbebenta na nangangako di umano ng kagalingan, binibili mo agad. At dahil may nararamdaman ka, you're willing to spend your hard-earned money. Magka meron lang na mabuting pakiramdam. Hindi naman masama ang supplement, pero here's the fact. You cannot out-supplement a bad diet. Kahit pa ang supplement mo ay sobrang mahal. Ang supplement ay pandagdag. Kaya nga ang tawag ay supplement. Ito ay classified as food, hindi ito classified as drugs. Meaning, yung food supplement na magbibigay ng karagdagan sa wastong pagkain na kailangan ng katawan mo to repair, to restore, to heal, para sa optimal function ng katawan. Another thing, not all supplements are created equal. Basahin mabuti ang ingredients sa packaging. Merong mga supplements na may hidden sugar, seed oils, artificial preservatives, tulad ng mga gummies, juices, detox drinks, at kung ano pa. Meron pang may mga fillers or bulking agents. Ibig sabihin nun, pandaya sa laman. Kaya, konti na lang talaga yung natitirang foodstuff. Hindi rin lahat ng FDA approved ay good. Hindi naman nakadepende sa long-term effect ang review ng ingredients kapag FDA approved. Kaya classified as GRAS or yung tinatawag na generally recognized as safe for human consumption. Kapag whole food ang pagkain plus may quality supplement ka pa, yon ang ideal. Pero yung magdepende ka lang sa food supplement or any herbal supplement para sa iyong kagalingan ay hindi mangyayari. Kung magkakameron man yan ng effect, short term lang, pero hindi siya sustainable. So ang punto ko dito, kung magsusupplement ka, supplement a good diet, not a bad one. Second health mistake, mag-exercise lang para makontrol ang sakit. Katulad ng supplement, ang exercise ay ganun din. You cannot out-exercise a bad diet. Kapag nag-exercise ka ng walang proper nourishment mula sa whole foods, manghihina ang pakiramdam mo, stress, lalo kang tataba, at magkikrave ka lalo sa bad foods para i-satisfy ang hunger pang mo. Mababawasan ang muscle mass mo, kaya lalo mahihirapan kang i-sustain ang ganitong practice. Ang muscle ay insulin-dependent tissue. Malakas siyang gumamit ng enerhiya in the form of glucose. Kaya bababa ang insulin sa exercise. Ang trabaho ni insulin ay mag-store ng energy. At kapag nag-exercise ka, syempre gumagamit ka ng muscle. So dahil ginagamit mo ang muscle mo, mababa ang insulin level mo dahil direktang ginagamit ng muscle cells ang asukal or glucose mo kapag nagsusunog. Pero here's the catch. Kung bakit sinabi ko kanina yung hindi siya effective kapag exercise tapos bad diet. Kung elevated lagi ang insulin mo, ibig sabihin nun, insulin resistant ka na, paano mangyayari na magkakameron ka ng pagkasunog ng asukal or glucose during exercise para gamitin itong enerhiya? Kahit anong gawin mo, hindi tatanggapin ng muscle mo ang asukal mo sa dugo, kaya nananatili lamang yan sa dugo. At dahil dito, hindi na ibaba ang asukal mo, on the rise din ang insulin mo. So, ibig sabihin nun, ang first step, ibaba mo muna yung insulin mo para kapag nag-exercise ka, ano man ang kainin mong carbohydrate, ay diretsong tatanggapin ng muscle mo. Yun ang dahilan kung bakit kahit gaano pa kalayo ang tinakbo o tinagal ng exercise mo, pero sa high carb at ultra-processed food pa rin na kinakain mo, hindi ito magbibigay ng mabuting pakiramdam sa katawan. Vicious cycle lang ang nangyayari. At habang mataas lagi ang insulin level, mas lalo ka na nanghihina at mas dadami ang health issues mo. In fact, marami na akong alam na tumigil na sa exercise dahil pagod lang daw ang inaabot. Meron namang tuloy-tuloy lang dahil ang paniniwala, nakokontrol nito ang sintomas ng sakit. Maraming benepisyo ang exercise, pero hindi ito makukuha sa pagkain ng mali. On the other hand, kapag properly nourished ang katawan mo, mataas ang energy level. May sapat na lakas ang muscle at kapag mag-exercise, kaya mo kahit walang kain. And even after exercise, hindi ka gutom. Ang whole food diet, ang cornerstone ng healthy lifestyle, hindi exercise. Pangatlong health mistakes ay naniniwala sa food hype at hindi lumabasa ng ingredients list.
Hindi lahat ng ipinapatalastas na pagkain sa TV or social media ay mabuti sa katawan at dapat bilhin ng bilhin. For example, nakalagay, organic or all natural. Organic at all natural ang nakalagay sa food label sa harap ng package. Yes. Ang tanong, binasa mo ba ang full ingredients list? May video ako dyan. Please click the link. Hindi ko po lahat may i-discuss dito. Ang mga salitang organic at natural ay ginagamit ng manufacturer, food industry to trick you into buying their products. Kaya kung hindi mo babasahin ang ingredients list, akala mo healthy, hindi naman pala. Hype lang. Pero kung nakalagay ang label na ito at tugma ang ingredients dun sa kanyang label, green flag yon. Another hype is yung paggamit ng klase ng diet para i-promote ng food industry ang product nila. For example, keto-friendly daw, 0 calories at sugar-free. Siyempre, pag bumili ang tao, babasahin yung harap ng label, uy, 0 calories ha, sugar-free ha, keto-friendly ha. Pero pag binasa mo again ang full ingredients list, andiyan na. May hidden sugar, seed oils, colors, additives, at marami pang unrecognizable na ingredients. Save your money for real foods. At kung pre-package, maging smart buyer. Huwag magpabiktima sa mga label na nadun lang sa harap and even sa nutrition facts. Yung nutrition facts, hindi yun ganun ka-reliable. Ingredients ang tinan nyo. Pero kapag whole foods ang bibilhin mo, wala kang ingredients na babasahin dyan. Bakit? Whole food is the ingredient itself. Kaya yan ang pinaka-safe. Yung diet, katulad ng mga paleo, Atkins, keto, low carb, Mediterranean, at marami pang iba, sa totoo lang, hindi naman yan hype or fad. Puro whole foods ang cornerstones at sa macronutrients lang nagkakaiba ang mga yan. Yung mga diet na nabanggit na yon, it works. Depende sa need ng katawan mo at sa consistency mo sa paggawa nito. Kaya yung sinasabi nila na hype lang yan or uso lang yan, hindi. Kahit kailan, ang whole food diet, hindi uso. Yun talaga ang primal eating. Doon tayo nabubuhay nung unang panahon. Nagbago na lang ngayon. Number 4, na pagkakamali. Tumanggap ng mali o hilaw na advice para sa kagalingan mo. Yung advice na hilaw sa malalim na paliwanag at sasabihin lang para may masabi or dahil yun ang nakagisnan, talaga namang delikado. Delikado in a way na maaaring mag-resort ka sa ganong klase ng practices tulad ng matagalang pag-inom ng maintenance na napakarami ng side effects or pag-iwas sa pagkain ng ganito pero hindi naman pala dapat iwasan kundi yung kabaliktaran. Hindi lahat ng nakapag-aral at may medical background ay equipped with wisdom and enough knowledge kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Yan ang katotohanan. Kaya kung hindi tayo marunong magsuri ng advice, magtanong at mag-research, maaaring mas lumala ang sakit kaysa mapabuti. Maaaring makaramdam ka ng ginhawa, pero short-term relief lang at hindi long-term. Of course, kapag may nararamdaman, kailangan magpakonsulta at uminom ng gamot kung kinakailangan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, lahat ng advice, pikit mo na lang tatanggapin. Humingi tayo ng wisdom sa Panginoon at alamin ang best practices para sa long-term result. Huwag din tayong matakot, magtanong sa ibang tao, mag-research, i-bust yung mga myths na alam natin. Kasi after all, it's your health that is at stake. Hindi masamang baguhin ang dating nakagisnan. Kasi hindi naman ibig sabihin na yung sinabi sa atin noon, yun pa rin ang totoo hanggang ngayon. Yung science, nag-evolve yan. So, let us be open to ideas na makabubuti sa ating kalusugan. And finally, number 5, magdepende sa maintenance habang buhay. Can you imagine taking drugs as maintenance every day for the rest of your life? Hindi ko sinasabing huwag uminom ng gamot. Ang punto dito ay paano mo matatanggal ang gamot na hindi ka nakadepende dito habang buhay. Dahil matatanggal lang ang gamot kapag permanent kang gumagaling. Ang side effects ng drugs sa katawan ay underrated. Pero ang ibinibigay nito ay temporary relief lang. Band-aid solution lang sa sintomas ng sakit mo. Kaya dahil temporary lang ang paggaling, naging permanente naman ang drug sa buhay mo. Kailangan magkameron tayo ng determinasyon na gumaling at hindi tanggapin lang ang sakit. Hindi tayo nilikha para magkasakit. Yung sakit, hindi yan bigyan ng Diyos. Yan ay natural consequence ng ating choices. Ang katawan natin na may kakayahang magpagaling sa sakit sa kabila ng ating edad, bata man yan or matanda, ay isa sa hindi matatawarang biyaya ng Panginoon. Kung alam lang ng bawat tao kung paano kumikilos ang bawat himaymay ng katawan mo, gumaling ka lang. Every second and every minute and every hour of the day, mamahalin mo at papahalagahan ang katawan mo sa bawat araw ng buhay mo. Binigyan na tayo ng Diyos ng built-in doctor sa loob. Super ang galing. I-unlock na lang natin ang potential niya.
Sa katawan pa lang nagbinigay sa atin ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan kahit kailan. Lahat ng kagalingan mo, andyan na. Kompletos, Ricardos. Kung meron mang pinakamagaling na creator, inventor, doktor, arkitekto, designer, walang iba kundi ang ating Diyos. Our body is perfectly created beyond imagination dahil siya ay perfect. In fact, marami pa din hindi maipaliwanag ang science sa katawan ng tao. And even sila ay namamangha kung gaano kagaling ang ating katawan. Kaya, do not underestimate the healing power of your body. There's a doctor inside you. Mangyayari lang nagagaling ka kapag binuksan mo ang pinto tungo sa tunay na paggaling mo kasama ang ating Panginoon. Ilan lang ito sa mga maraming pang paniniwala ng tao sa kasalukuyan. Alam kong marami pa yan. At kapag nakatali tayo sa ganitong paniniwala, mahihirapan tayong abutin ang minimithi nating kagalingan. So that's it. Let me know your comments down below and I would love to hear from you. Please like, share, and subscribe to my channel para mas mapalago pa po natin ang ganitong klase ng information. Thank you for watching. Bye-bye.